are as Milan. Let's start. So first, you know the deal. Trade. We're a puppet of Spain, but I think that will work out for the Spain. Sa bagyong Pepito, Work sa pangunguna ng out, Presidential okay. Communications Office, kataing pwersa natin sa mas pinalawak na pagbabalita ng People's Television Network Incorporated, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radio Pilipinas, at IBC. Ako po si Secretary Joey Villarama. Alamin muna natin ang pinakapigulat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Naroon ngayon si Jumalin Doctonero ng PIA-NCR. Jumalin? Chill, you Where can I get more sacrifice this and more recruits and more independent trade now for all the Pinapayuhan ang ating mga kababayan na sumunod sa preemptive evacuation mula sa kanilang mga LGU o pumunta sa mataas na lugar upang magliligtas sa hanggang 3 metros na pamahayos ay magkakaroon ng alon information. Bukod pa rin po sa Joey, pinabentayan din ng Emergency Operations Center ng NNA ang lamesa sa ating mga kalukuyan ay ang critical level na 79.54. Make the standard of living higher by destroying everything and giving them Jumalin? Yes, sir. Jumalin, nabanggit mo yung banta ng storm surge at kanina nga nagpalabas ng instruction si SILG, John Victoria, sa mga makatira sa coastal towns na tinama sa iba't ibang probinsya ng 23 provinces pati sa Metro Manila na umigas na alam ba natin kung na-comply o kung gaano kataas yung compliance rate. Lumipas na ba yung mga dapat lumipas mula sa coastal towns dahil sa banta ng storm surge? Po ng I'll improve the standard of living. I'll just call it the standard of living from this point. Yeah. At kanina po It sounds kind of stupid. sinusukat namin parang equivalent yan sa 4 na tao yung karaniwang height ng Pilipino. So That I 4 go na to tao o technologies almost 5 na develop tao. artillery. So I need that as fast as Jumalin possible. Doctolero. So kanina nga nagpalabas ng abiso itong DILG sa pangunguna ni Secretary Remulla kasi nga ito nga storm surge ang isa sa mga pinanggit kahapon ni Pangulong R. Marcos Jr. sa situation briefing sa NDRRMC. So kasi ang nabanggit ng Pangulo lalabas po ng warning ang NDRRMC, ang mga LGU, tila hindi batid ng mga tao kung ano talaga yung pinsalang bunot nito. Dapat ng Pangulo at kanina nga sa 11 a.m. briefing ang pag-asa nandun ng ating Civil Defense Administrator na si Ariel Yasumaceno at sinabi niya na ang storm surge po sa madalit sa atin ang iniisip kasi ng mga tao parang ito yung sa pelikula na Grave o
tsunami. Hindi po. Ito po ay ang pagbabaha. Isipin niyo po yung pagbabaha sa mismong dagat. So, kung nag-high po tayo sa mga kababayan natin sa Malabon, sa Navetas, sa kanila kayo pag-high tide po, dagdagan po natin yan ng 2 meters, 3 meters. So, mas mataas na dun sa high tide. So, kanina po, binanggit ng DILG na posibleng tumaas ng up to 7 meters itong storm surge. At gaya ng nabanggit ko kanina sa pag-uusap natin with Jumalin ng PIA, katumbas ng halos 5 ordinaryong Pilipino. Isipin niyo, magpapatong yung 4 o 5 tao. Ganun po yung pwedeng itaas ng storm surge. Again, kung ito na po yung high tide, magtaas pa po kayo, magpatong kayo ng 4 o 5 tao. Ganun po yung tinatawag na storm surge. At hindi siya yung bigla ang paghampas, kundi aapaw lang po yung dagat. Samantala, kumuha naman tayo ng update mula sa Pag-asa kaugnay sa pagdalaw ng bagyong dito. Makakausap natin si Engineer Chris Perez ng Pag-asa. Magandang hapon sa inyo, Sir Chris. Yeah, no, okay. Don't care about this thing. Magandang hapon, Atek, at sa lahat po natin mga talusubaybay. Sir, puntahan po muna natin yung latest bulletin ng Pag-asa noong Okay, ang sinabi po ay potentially catastrophic Which and means I have to find a more life-threatening situation po powerful sa north even Eastern Bicol. At super typhoon na po pala itong si Pepito. So, ano po yung mga kaakibas na pinsala kapag sinabi po natin potentially catastrophic and life-threatening? At ano po yung mga maapektuhan po bayan ng Manila? Well, hindi nga po ako wind signal number 5. So kung umabot na ng ganong kategorya yung wind signal siguro talagang catastrophe ito makakawakan mo This, tulad tumabak sila makakawakan sa dahilan ng mga malakas na not yet now. posibleng maramdaman sa mga lugar na yun. Okay, go to the Hindi cloud. natin yung clear Have a look. ang isa na ng labing Clear means that's rush down immediately and ayan. because Cavalry cavalry can ko ng defeat alas 6 ang mga regis ng gabi ay posibleng tumama itong sentro ng baging si Pepito dito sa may bandang Katanduanes. Bukod pa dyan, dahil malawak itong sakop ng bagyong ito, yung mga lugar na may tropical cyclone wind signals number 5 hanggang 2 ay dapat maging handa rin sa This is paparating na bagyong Division si Pepito. Zero's. Okay, Sir Chris, yung kanina This is po dun sa Division inyong 3. briefing, kaninang This tanghali is po, Division. binabanggit po natin kasi yung wind signal, Okay. yung Okay, they're rain, kind of amount of rainfall, fast. meron pang storm surge. So, isa-isahin po natin yan. Doon po sa nabanggit nyo, nabanggit natin, wind declare signal war number on 5, you. yung amount of rainfall po I doon sa declare war Bicol on region. you, Ano and po, I declare gaano po war on karami you. ang inaasahan at gaano po kabilis yung pagbaha. Bigyan po natin ng siguro in terms of hours or minutes. Meron pa ba rin tayong lead time para dun sa mga hindi lumilikas? Okay, now time to improve the land. Well, gaya nga po na napakita ni Serena, no, wind signal number 5, at ang taas sa Katanduanes, no, hindi na po matutunod lang yung 12 hours na lead time sapagkat ang kaya nga po natin ay sa pagitan ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi ay posibleng mag-land po nito sa nalabigan ng Katanduanes. Kaya ngayon pa lamang ay pinapayagan natin yung mga kababayan natin doon na as much as possible na nagkili sa loob ng bahay. Hopefully, nakapagpapapunti na natin ng supplies maybe good for at least 2 days. At patuloy na mag-monitor sa update ng pag-asa. Bukod pa yan, sa pag-ipagnay sa kanilang video at mga disaster risk reduction managing officer para sa patuloy na mga gawain pang kalitatan para sa pagdating na pag-ibig. Kita nyo lang po ito, hindi lang po man yung sutumukin ng sentro ni Pepito ang dapat maganda. Basta nasa wild or reaching that kung ninyo lugar, kailangan maganda mo dahil sa pagdating na pag-ibig. Makuha naman ako, natato lang sa yung pagkulan, pwede ba pagkulan ng mga pagkulan sa lolay area? Pagkakot ng mga lugar na malapit sa kilid ng ilog, dahil pwede yung kulay sa inyong area ay magpapatang ng tubig ng ilog, o maaari namang yung tubig pa mula sa ibang bayan, sa inyo po ang daluyan ng mga ilog nito. Mga pagkuha naman ng lupa, dahil alam naman po natin, ilang araw na rin naapektuhan
naapektuhan ng bagyo ang Kabikulan, kasi yung mga may saturated pag mga lugar na maaari sa malapit sa mga paanan ng bundok. So pwede makita rin po ito ng mga isolated na landslide. Kung pwede yung malakas na hangin na pwede makakira ng mga struktura, mga pahay na gawa sa kahoy, dahil material, mga pagpatumba ng mga poste ng kuryente, at mga pagpatumba ng maraming uri ng mga pananim. Bro. Sir Chris, gaano katagal mananatili o maglilinger sa Bicol region bago po gumalaw itong si Pepito po? At saan po siya natulog? Well, inaasahan po natin na in the next maybe possibly 6 hours may pag-release ito ng Bicol region at ang susunod naman na posibleng tupukin na itong lalagay ng Quezon. I'm spending so Salamat long po, trying to find Engineer Rome. Chris Perez, weather forecaster. So, tandaan po natin, base po sa huli na ulat na napag-asa po, Sir Chris, potentially catastrophic and life-threatening po ang situation po north at eastern Bicol at ano po ang banta ng malalakas na hangin, pag-ulan, pagbabaha, Find Rome. landslide at posible lang ang pumunta sa ibang region na bigyan sa region po ito nakarana sa pagbaha ang ilang coastal area sa Albay dahil sa mataas na alon na epekto ng bagyong Pepito. Okay. Yan ang breaking news ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay. Sinalubong ng baytay at malalakas na alon. I am Rome. I am Okay, now time to go to Benito. Kung saan nagdulot ito ng mga pagbaha sa mga kabahayan. Ayon kay OCD Bicol spokesperson Breninas, pinagsamang haypay at malakas na hangin. The French side is winning, which is bad because of Spain. So yeah. Prefer one Spain, and I pay you money. 20,000 to be exact. No, okay. We want independence, but so the last two wars that I'm gonna do, I'll just do the last one because Venice is needed. Okay, Trent. Okay, I think that's gonna be it for today's video. So thanks for watching and see you